Nel, ano ang nilalaman ng bagong batas at may direktang epekto ba ito sa mga tumatangkilik na mga nasabing digital services? Yes, El, 12% value-added tax o VAT ang ipapataw sa mga foreign digital services. Layo ng bagong batas na ito na maging patas ang pagnenegosyo lalo na sa panig ng mga traditional na nagnenegosyo na walang kakayahan na pumasok sa digital platform o digital businesses. Partikular na ipapataw ang bagong buwis sa mga non-resident digital services tulad na Netflix, Disney at HBO. Kasama na rin dito ang mga e-marketplace o e-commerce. Ayon kay Pangulong Marcos, hindi ito pagpapataw ng bagong buwis, kundi ito ay pag-streamline lang ng proseso ng pangungulekta ng buwis ng Bureau of Internal Revenue o BIR. With this law, we say that if your presence in the Philippine market is as real as your profits, then your tax responsibility should also be equally tangible. But make no mistake, we are not imposing new taxes. We are simply strengthening the authority and streamlining the process of the BIR to collect value-added tax on digital services. Malaki ang posibilidad na tumaas rin ang subscription fee na binabayaran ng mga tumatangkilik dito. Sa kabila nito, ayon kay Bureau of Internal Revenue Commissioner Romeo Lumagi Jr., walang dapat ipangamba at hindi naman ito agad na magre-resulta ng pagtaas ng halaga ng serbisyo. Ayon sa Department of Finance, tinatayang 7.25 billion pesos sa makukolektang buwis mula sa digital services sa taong 2025 at 20.37 billion pesos naman pagsapit ng 2026. Yan muna ang ating update. Balik sa Wena. Maraming salamat, Nel Maribuhok.